Mapagpalang hapon sa ating lahat. Ako si Nela, Mami Nel, 75, 75 yan. At gusto ko lang ibahagi yung goodness of God, kabutihan ng ating Panginoong Diyos at mga himala na nangyari sa buhay ko. Pinanganak ako na walang buhay, as in patay talaga. 7 hours na wala akong buhay. At pinadala ako sa pari para wisikan ng holy water para daw paglinibing sagrado. At pangatlong visit ng pari sa akin ng holy water, dumilat ang aking mata at napangiti ako sa pari. Kaya yung pari, napaudlot siya, nabigla. Sabi niya, "Sis, a miracle, baby." Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na ako'y alive until now. Buhay, praise God. At nagkaroon ako ng sakit ng tiyan, kapapanganak ko lang sa panganay ko. Ooperahan ako, pero wala yung doktor doon mag-oopera. May 2 doktor, pero hindi sila yung mag-oopera. Nakumpay ako ilang oras bago dumating yung mag-opera. Pinag-x-ray nila yung tiyan ko. Tapos sabi ng doktor na mag-opera na tinanggal na daw yung appendicitis. Kung sino ang nagtanggal. Pero sabi ng doktor na mag-opera, he's a miracle. Himala daw ang nangyari sa akin dahil nawala yung appendicitis sa tiyan ko. At nagkasakit ako ng 6 na buwan o mahigit, basta ganun. At itong body ko nakakagalaw, kaya nakakakain ako na ako lang mag-isa. Tapos itong mula sa balakang pababa, talagang super sakit na hindi maigalaw. Nakaratay talaga ako sa banig. Dinala ko sa ospital. Binigyan ng maraming gamot. Ang sabi ng doktor, paralyzed daw ang aking katawan mula sa pababa. Pagkatapos nun, may isang doktor na nagsabi sa akin, manalangin na walang patid, magtiwala sa Panginoon. Tapos, ayun na tulungan ko daw ang aking sarili. Nakumpisa ako, tumapang, ilang weeks na gumagapang ako, hila-hila ko itong katawan, kalahati. Tapos, nag-umpisa ako umupo, nag-umpisa ako maglakad, pakaunti-kaunti, tumayo. Kaya, nagpahanap ako ng walker. Nag-walker ako, gumamit ako ng crutches para ako makalakad. At thanks God, at ako'y nakalakad. At naniniwala talaga ako na may purpose ang Panginoon sa akin. Nalason ako sa gulay na repulyo, dinala ako sa ospital. Kasi bumubula na yung aking bibig. Ang sabi ng doktor, 5 minutes na hindi ako nakarating pang ospital, dead on arrival. Kaya sabi ng doktor, manalangin. Sinabihan yung mga nagdala sa akin, manalangin kasi naka-injection sa akin ng doktor. Nangitim daw buong katawan ko. Tapos, ayun, 24 hours na hindi ako magising. Patay ako dahil dinaig yung gamot ng lason. At thanks God, talaga may purpose ang Diyos sa buhay ko. Praise God. At nagkaroon ako ng baga sa aking pisngi dahil yung ipin pumunta dito. Talagang totally hindi na makatingin itong kabila kong mata. Tapos din sabi ng anak ko, nandito na noon si Arnie. Sabi ng anak ko, dalhin ako sa private hospital. Sa bag naman, parang punit-punit na din. Hirap talagang buhay namin nun. Tapos, nakatsinelas. Tinignan kami ng doktor mula ulo hanggang paa. At sininyasan niya yung mga nandoon, yung guard, yung mga staff doon. Pinalabas kami na parang pulubi. Sabi ko, Lord, praying and fasting ang gagawin ko ngayon. Tulungan mo ako, pagkainin mo ako, Lord.
huwag mo akong gutumin, ipainumin mo ako, dahil hindi ako, kahit sipilyo, hindi ako magsisipilyo dahil ayaw kong malagyan ng tubig ang aking bibig. Bigyan mo ako ng maraming gatas kasi mayroong dumididi. 3 days fasting and prayer ang ginawa ko. Wala, totally talagang prayer and fasting lang. Tapos yung pangatlong araw after ng fasting and prayer, sabi ko pwede na siguro ako magsipilyo at maligo. Pagtingin ko sa salamin, wala na yung maga sa kabila kong pisngi. Kasi yung ngipin nga punta na doon. Bumalik sa dati. Nagsisigaw ako. Sabi ko, thank you Lord, praise the Lord, praise God. Alam ko talaga may purpose ang Panginoon sa buhay ko. Yun ang inaalam ko sa ngayon. Dahil nagkasakit din ako sa paa, nagkasugat ako. Halos nabubulok na ang aking dalawang paa. Hindi na ako nakakapagsamba. Tapos, nugasan ko lang ng bayabas mayasin na pinakuluan. Lalagyan ng ointment. Talagang nabubulok na. Nalaman ko, nabalitaan ko na may foot washing sa church. Pinalot ko yung paa ko ng makapal na tela, naglakad ako. Sabi ng asawa ng pastor, Sister Nila, ako ang mag-uugas sa paa mo. Inugasan niya, nag-pray kaming dalawa. Tapos binalutan, umuwi na ako kinabukasan. Nung tinanggal ko yung balot sa paa ko, wala nang sugat, walang pikla, totally napakalinis. Kaya balik ako sa church, sabi ko, Pastor, pinagaling ako ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi ng pastor, it's a miracle, Sister Nila. Pinagaling ka ng dugo ni Kristo. Kaya, ayan, napakalinis na ng iyong paa. Kaya, paano ako tatalikod sa paglilingkod sa Panginoon na ang kabutihan niya ipinagkaloob na sa akin mula nang pinanganak ako na totally dead ang buhay. 2006, dinugo ako. Ang pagdugo ko sa isang buwan, 2 buwan, minsan 3 buwan pa ay naabot. Tapos, alam nito ng mga anak ko sa Pilipinas, mga churches, nagpapapray ako. Nagpapapray ako dito, lahat ng churches dito na pinuntahan ko, nagpapapray ako. 16 years ako dinugo. Sa Biblia, 12 years lang yung babaeng inagasan ng dugo. Pero ako nag-umpisa ng 2006, natapos ng 2022. Gumagalaw ako na normal, tatanihin, luto, linis, lahat. Normal lang ang buhay ko na ipinapakita sa kanila. Pero si Adi, talagang umiiyak siya lagi. Kasi yung pakiramdam ko, umaagos yung dugo, parang may pumapalit din. Kaya natural talaga yung move ng buhay ko. Isipin nyo, 16 years at twice a year na dinudugo ako. Pero until now, I'm alive. Thanks God. 2022, 1 week lang ako nag-bleeding. Tapos 23, hindi na ako nag-bleeding. 24 ngayon, hindi na rin nag-bleeding. Kaya thanks God. Napakabuti ng Panginoong Diyos sa buhay ko na ginawa niya. Ang mga himala, alam ko lahat yun na nangyari sa buhay ko ay himala. Praise God. Talagang papasalamat ko sa Panginoon. Praise the Lord. Tapos salamat ako sa Freedom Ministry dahil tinanggap niya kami. Kaya Pastoralis, sa kanyang asawa, sa lahat ng kongregasyon ng Freedom Ministry. I'm so very, very thankful. Praise God. Na yun, dapat mayroon kayong matutunan sa pinag-share ko. Magtiwala at maniwala sa Panginoon. Prayer without ceasing. Yan ang gawin natin. Praise God.